Sige na, tagal ni Distor. Oras na oras, call time natin. Hi, babe! Tagal mo naman. Tagal mo ba ya? Baka ha? Ano, tara na. Tara magtayo sa bahay. Finally, nandito na. Wait lang, Terry. Bibili pa nga tayo eh. Huwag na ako. Ikaw na lang. Ayos lang yun. Wala! Sister! Berto, huwag mo na kami pahirapan pa. Nakita ka sa CCTV. Aminin mo na kasi na ikaw yung bumaril. Zero lang ang kinalaman dyan. Napadaan lang ako. Pagutusan ako ni boss. Tapos ni Bossing, pinaglalaroan mo ba kami? Ikaw yung may hawak ng baril. Ikaw yung pumatay. Tapos isisisi mo sa iba. Ang kapal din ang mukha mo, no? Sir, according to our Constitution, Article 3, Section 1, no person shall be held to answer criminal offense without due process of law. Sabi ka muna. Dahan-dahan naman, Santos. Kita mo naman takot na takot na yung tao eh. Sige, may mo muna doon. Pasensya mo na rin ito kasama namin ha. May din kasi ulo eh. Tsaka pwede kasi. Salamat, sir. Pero sa totoo lang, hindi ko naman ginusto mangyari yun. Nainiwala naman ako sa Iberto eh. Baka namang mabuting tao na nahigipit lang. Pero sa totoo lang kasi, mahirap ang sitwasyon mo. Ito si Santos, gusto ka niyang makulong habang buhay. Kasi yun naman ang dapat. Crime of passion. Ha? Plano mo yung lahat, Berto. Tapos sisihin mo sa bossing mo. Eh, ikaw naman yung nag-trigger. Asya, ako na ba dito? Palagi ka na muna. Bahala kayo dyan. Dapat pagbalik ko may permadong kapidabit na yan. Kundi, diretso salda yan. Sir, that is unconstitutional, sir. Violation of the rights of my client according to their liberty. Under Section 3, Article 1. Kung makinig ka sa akin, ako yung abogado mo. Lahat ng itatanong nila sa'yo, dadaan mo na sa akin. Kaya may karapatan ka manahimik. Berto, makinig ka. Santos, galit na galit yun sa'yo. Gagawin ng lahat para ibuhos lahat ng sisi. Ngayon, kung hindi ka magsasalita, ikaw na higit fall day dito. Sir, hindi ako. Si Jaja lahat ng plano nun. Binigyan niya ako ng baril tsaka pera. Tapos sabi niya, sit daw doon. Nangangailangan lang naman ako ng pera para sa nanay ko dahil may sakit. Ano naman pala eh. Basically, ginamit ka lang nila. Timbrehan na safe, pero iniwan ka lang pala sa Eric. Oo, sir. Sila may kasalanan nito. Kung di sa kanila, wala ako rito. Sige. Ganito. Lahat ng yan, isulat natin dito. Lalagay natin na sila ang utak at ikaw, manipulated lang. Tutulong mo na sa akin kung nasan yung Jaja o yung boss mo. Tutulong mo tayo mapagaan yung pag-usa mo. Ayaw mo naman siguro na ikaw nakakulong tapos yun, nagpapakasaya sa labas, di ba? Sige, sir. Isusulat ko. Basta iligtas niyo ako kay Santos, ha? Ayoko na makita yun. Sir Lamberto, sigurado mo na ba dyan? Magsasalita ka? Oo, attorney. Si Sir Reyes na po bahala sa atin. Don't worry, Berto. Makipagtulungan ka lang sa akin. Siguraduhin ko, safe ka. Sige, sir. Matt and Jeff and shifting the blame ang technique na ginamit dito. Ang atmosphere ng kabuuan ng interrogation ay naging mabigat at nagbigay ng pressure dahil sa sitwasyon ng suspect. Sa Matt and Jeff, ang unang pumasok na interrogator ay yung Matt, and ang approach niya ay mas direkta at mas agresibo, kung kaya't ang suspect ay naging takot at nagkaroon ng inconsistencies sa kanyang mga sagot. Pero hindi ito ang dahilan ng kanyang pag-amin. Bagkus ang pangalawang interrogator, which is yung Jeff. Ang approach niya ay kalmado at kinuha niya ang tiwala ng suspect at pinaramdam dito na pwede siyang maging kakampi. Si Jeff na rin ang gumawa nung shifting the blame. Sinabi na hindi niya ito kasalanan at ginamit lamang siya. Sa kabuuan, ang dalawang teknik na ito ay naging epektibo para mapaamin ang suspect.